Hello po mga kababayan, kamusta po kayo? Sana po ay nasa maayos po kayong kalagayan. At samahan niyo po inyong lingkod, tayo po ay magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin ang nangyari pong kaguluhan sa Senado mga kababayan. At syempre po, kanya-kanya na pong hugas kamay parang si Pilato mga kababayan. Ito po, umpisahan po natin pakinggan at panoorin ito pong balita na ayon po kay Senadora Amy Marcos ay nahuli po, yung nahuli pong confidential NBI agent na naaresto. Pero pinabubulaanan po yan ni Matibag at syempre po ng presidente na tinatawag po na bangag ng kanyang ate. Umpisa na po natin pakinggan itong balita at panoorin. At isunod po natin si Matibag at syempre po ang Commander-in-Chief. Umpisa na po natin. May nahuli umano na isang confidential agent mula sa National Bureau of Investigation o NBI na hinihinalang sangkot sa nangyaring gulo sa Senado kagabi. Ayon kay Senator Amy Marcos, nahuli nila ang nasabing agent matapos umanong balikan nito ang kanyang naiwang tactical bag sa second floor ng Senate building kung saan nangyari ang pagpapaputok ng barila. Anya pinangalanan nito kung sino ang nag-utos sa kanila na lusubin ang Senado para dakipin si Senator Ronald Bato de la Rosa. May nahuli na isang NBI na CA, confidential agent, na binalikan yung kanyang tactical bag na siyang naiwan dito sa hagdan ng second floor kung saan nagmula yung pupukan. Ngayon, yung tao na nahuli, pinangalanan yung NBI boss niya, si Attorney Bomediano ng NBI Transnational Crime. Kung sino man siya daw yung nag-order sa kanila na lusubin yung Senado at takipin si Senator Bato. Ano man ang mangyari, sino man ang masaktan. Yan po mga kababayan. Sinabi po ni Senadora Amy Marcos, meron na pong NBA na mas mataas doon sa agent na nag-utos. Pero ibalik tanaw po natin yung isa pong pahayag niya, mga kababayan. Siyempre, sino po ba mag-uutos sa NBI? Sino po ba mas mataas sa NBI? Hindi po ba? Kanino po ba siya susunod? Hindi ba sa Commander-in-Chief? Ito po mga kababayan. Pakinggan po natin isang pahayag po kay Senadora Amy Marcos. Ang sabi ng NBI agent, inutusan daw sila personally and directly ni BBM, arrest Bato at all costs, kahit sino pa ang mamatay, kahit sino pa ang madali, basta pasukuin si Bato. Ngayon din, kaya't di na namin maintindihan ano ba totoo. Mukhang wala. Yan po mga kababayan. Sinabi rin po ni Senadora Amy Marcos, ayon doon sa NBI na nahuli yung agent. Mga kababayan, hindi lang po yung mas mataas sa kanya nagutos at mas mataas pa doon sa nagutos, mga kababayan, sa Malacanang mismo ang itinuturo. Pero may sagot naman po dyan ang NBI agent, mga kababayan. Ang NBI director, syempre po, sasagot po yun. Ito po ang sagot ng NBI director, mga kababayan, si Matibag. Ito po, pakinggan po natin panoorin si Matibag. Kaninang umaga, dala. Unang-una po, sila yung nandoon sa Senado. Palagay ko po, sila yung mas makakapagbigay ng linaw. Kasi po, nangyari dito, tinawagan ako na sabi, yung may mga NBI daw puro na pinapuputukan sila. Ang problema po niyan, wala naman po kami dineploy doon at wala namang utos na may aarestuhin po si Senator Bato. Katunayan, nakiusap na ako kayo sa inyo pong reports na konsulta, napuntahan kami dito sa Sequoia Hotel. Dahil meron po kaming planning mula pa po kayo ng umaga. At lahat po ng opisyal mula po sa akin, deputy directors, mga assistant directors, mga unit heads, regional directors ng mga Pilipinas, nandito po kami for a 3-day workshop and planning dito po sa Sequoia. At panahon na nga po namin ng fellowship, nakatanggap ako ng tawag kay Senator Loren na palisin ko raw po yung mga agent na iba. Sabi ko, wala kaming agent dyan. At wala naman po talaga. Kasi daw nagpaputok. So sabi ko, ini-investigahan nyo, pahuli nyo. Pahuli nyo yung mga nagpapaputok. Dahil sigurado ko, wala kaming tao na nandiyan dyan sa loob ng Senado. Wala yan mga kababayan. Wala raw pong tao, walang sasakyan, pero may NBI cars at meron pong NBI na umaaligid po sa Senado, mga kababayan. Pero wala silang tao ron. Wala.
Wala po mga kababayan. Yung mga sasakyan ng NBI doon, gawa-gawa lang po yon mga kababayan. Hindi po totoo yon. Pati yung nahuling agent ng NBI, hindi yata totoo yon. Siyempre, pinasinungalingan na po ng NBI Director. At siyempre po, pakinggan po natin muli ang Pangulo na tinatawag na bangag ng kanyang ate. Ito naman po ang katwiran. Ibalik tanaw natin yung pahayag niya ulit. Ito po. Wala tayong choice for wit, but Magandang gabi po mga minamahal kong kababayan. Ako'y nais magbigay ng isang statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabing ito. Noong 2 oras kalahati ko na minomonitor ang sitwasyon. At nung una kong nabalitaan na nagputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vic Remulla ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at kay Director Matibay, kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? Kaya masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob, sa mga sa news, ang mga naka-uniforme doon, dalawang klase. Yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Nandun sila para bantayan ng Senado, para mag-crowd control, para mag-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment na nandun talaga sa Senado, tiga dun sila. Ang pagtrabaho din nila is secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong honor guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang nandun. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan, at may hawak ng mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o naka-armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nag-duty. At isa pa ay nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. At ayun po, ay nais kong mapaalam na sa lahat ng ating mga kababayan, itong pangyayari na ito, ay tayo maging kalma lang po. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down. And we will get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-inkwentro lang? O ito ba ay may kasama sa mga distab? O nagsusimula ng gulo? Kailangan... Yan po mga kababayan, pinagbintangan pa po, pati distab mga kababayan. Talagang naghugas kamay na po yata sila talaga. Ano po kinalaman nung NBI doon na may mga sasakyan pa? Tapos merong umaaligid na NBI naka-bulletproof pa at nakalagay NBI. At sino po yung nahuli na agent? NBI agent. Sino naman po yon? Hindi po ba tauhan ng NBI yon? Hindi po ba? Ngayon, sino po paniniwalaan natin mga kababayan? Si Matibag, ang NBI Director, ang Pangulo, na parehas po ang kanilang statement, na wala pong NBI doon, at wala po silang agent doon. Sino po ang lalabas na sinungaling? Kasi po ang tinutumbok po ng Pangulo rito, yung lahat daw po na naka-uniforme doon at may mahaba pang dala, puro daw po yon security at magsisecure sa Senado.
hindi naman po doon sa hindi naman po doon sa loob ang putok eh. Nanggaling po, pumasok. Ayon po yan sa Senado at lalabas naman po yan sa mga susunod na oras o araw dahil may mga CCTV naman po yan. Hindi po ba? Lalabas naman po yan. At yung mismo na nagpupumilit pumasok, yung sinasabi nga po ni Senate President Alan Peter Cayetano, ay nanggagaling po doon sa kabilang building. Pilit po nilang dinidistrong ka at pilit po nilang pinapasok. At yung sinasabi naman po ni Senadora Amy Marcos, nasa second floor na yung NBI agent. Binalikan lang yung naiwan niyang gamit kaya siya nahuli. Binalikan. Hindi po ba? Kaya po mga kababayan, talaga pong natural po sa mga hudas ang naguhugas kamay. Hindi po ba? Dahil po mismo po si Poncio Pilato ay naghugas din po ng kamay para masabi po na siya po ay walang kasalanan. Hindi po ba? Kung si Judas nga nagsisi si Judas. Di po ba si Judas nagsisi? Kaya nga lang nagbigti. Pero nagsisi siya. Hindi po ba? Ito naman po mga kababayan ay nakita naman po natin. Ang lumalabas nito parang scripted lang ba? Scripted ng Senado? Para sabihin, mga kababayan, na ang gobyerno ay pababagsakin? Ganon? Ganon po ba? Unbelievable. Samantalang puro tauhan ng gobyerno ang nahandon. At NBI ang pinagbibintangan at merong silang nahuli. Hindi po ba? Hindi po ba dinadala lang tayo sa kasinungalingan? At hindi nyo po ba napansin yung Pangulo? Mukhang wala po sa Malacanang. Mukhang nasa fellowship din yata. Katulad ni Matibag. Dahil sila raw po yung nasa fellowship eh. Dahil sila po yung nagmi-meeting. Hindi kaya nahandun din ang Pangulo? Dahil yung background nung Pangulo na nagsasalita wala po sa Malacanang yata. Mukhang nasa fellowship din yata. At yung sinasabi po, mga kababayan, na hindi raw po papaaresto si Bato dahil hindi po natuloy. Kaya hindi po paparesto. Hindi kaya ganon? Dahil napornada eh. Napornada po ang plano, kaya hindi po naaresto. Pero, kung yun po ay hindi napornada, naaresto po nila yon. Hindi po ba? Yun lang po ang logic nun. Ngayon, ano po ang tingin po natin at tingin ninyo? Sino po ang nagsasabi ng katotohanan? Sino po ang nagsisinungaling at ginagawa pong tanga at bobo ang mga Pilipino? Sino po ang tanga? Sino po ang sinungaling? Sino po ang luklukan ng sinungaling na ginagawa po tayong tanga at bobo? Si Senadora Amy Marcos ba? Si NBI Director Matibag ba? O ang presidente na kailanman ay hindi marunong magsinungaling? Hindi marunong laging may isang salita at never nagnakaw sa pera ng taong bayan. Kaya po pagtitiwalaan mo ang Pangulo, never siya nang budol. Lahat ng kanyang promises at pinangako ay ibinigay sa taong bayan. Lalong-lalo na, December pa lang, makukulong na ang mga nagnakaw sa flood control scandal. December pa lang, makukulong na silang lahat. Pero wala pa naman December. Mayo pa lang. Kaya lang, nung sinabi niya yon, 2025, 2026 na po ngayon. Kaya po ang presidente, kailanman ay never siyang nagsisinungaling sa taong bayan. At lahat ng kanyang ginagawa ay para sa bayan. Kaya nga po, bagsak ang ekonomiya. Naghihirap ang Pilipino. Isang damuka lang issue ng korupsyon at pamumulitika. Dahil nagtatrabaho po siya sa taong bayan. Hindi po ba? Yan po ang uri ng presidente meron tayo ngayon, mga kababayan. Never siyang nagsisinungaling. Lahat ng sinasabi niya ay totoo. Kaya nga maunlad na sila. Hindi po tayo, mga kababayan. Maraming salamat po mga kababayan. At sa mga salita ng Pangulo na ganyan, yung mga distab, mga kababayan, ako po kinakabahan sa mga ganyan na parang sinasabi ang Senado ang mag-uumpisa ng pag-aklas sa gobyerno, i-distab. Hindi po ba?
pagka ganyan mga salita, baka isang araw magising na lang tayo, martial law na. Dahil yan ang pumapasok sa utak ng Pangulo ng Pilipinas. Samantalang sa kanila nag-uumpisa ang gulo. Unbelievable. Ingat-ingat po tayo mga kabayan, doble ingat po. Mahirap na po ang panahon ngayon, lalong-lalo po pagka ganitong klase ang presidente ng bansa na meron tayo ngayon na never nagsisinungaling at never gumawa ng masama. Lagi pong naguhugas kamay. Di umano. Ingat-ingat po kayo at maraming salamat po sa mga nagusto po na ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa ating mga subscribers at patuloy nagsusubscribe at sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po, shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po ng marami at shoutout po sa mga nagbibigay po ng tulong kay Sir Eric Hershaw ng Canada, kay Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, Jim Aris sa United Arab Emirates, Annie Jo, si Tatay Nick ng Toronto, Canada, si Felipe Shapno ng Texas, USA, Mila Yi, Ma'am LB ng North Miami, Florida, USA, si Rolando Timbol ng Alberta, Canada, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Melchorita Espinosa ng Orlando, Florida, USA, Arthur Estraniero ng USA, Mike Legaspi at Frank Zamora ng California, USA. Maraming salamat po sa inyo. Ingat-ingat po kayo at shoutout po sa inyong lahat. God bless po sa inyong lahat mga kababayan. At tis-tis lang po tayo mga kababayan at samahan po natin ng maraming panalangin at dasal na tayo po'y maingatan sa kapahamakan. Muli po, paalam, bye-bye.